The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good evening mga abyan kag mga kauturan, baw hidlaw kita. Dugay-dugay kita nadula mga abyan sa aton nga program, counseling sa radio every Sunday, no? Nagapangay kita sang hinang pagpasensya mga abyan, no? Tungod kay may mga sitwasyon gid nga hindi naton maibitar kag kabalo kamo sang Bernis lang ko nakabalik, halin ko sa Cagayan de Oro tungod kay naoperahan kita, no, sa aton nga kidney na naman. Nagpakuha naman kita sa aton nga kidney stones, and salamat man kita sa nagkatalo sa aton di Pastor Ariel every Thursday kag kay Pastor Erwin man nagasulo lang siya every Sunday. So salamat kita sa Ginoo nga nakabalik kita kahit paano. Naidlaw man kita sa inyo, no? Kumusta ka mo mga abyan sunigid nga gabi, mga avid namon nga mga viewers kag mga listeners sa 106.1, no, FM. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagsunod kag sa pagsakdag sining aton nga ministry sa radio. Kag salamat gid sa padayon ninyo nga pagpangamuyo, no, sa amon nga mga manupangabudlay kag sa sining aton ministry. Actually, it's a ministry of the church, no? Ang Unidos Fundamental Baptist Church, isa nga sakdag, nagapalikod sini, nagapaluyo sini sa pagpangamuyo ining aton yang ministry sa radio. Kag salamat sa Ginoo sa padayon niya nga inabalang pag sustain sa aton, no? Kag sa sining nga gabi mga benita magdugay about medyo na late kita. Nga kita pasinsa sa inyo kay amo na ang mga sitwasyon kung isa daw hindi naton maibitar. May ara kami sang couples fellowship just this afternoon, no? Kag bago lang ginatapos man kay I thought all the while nga makakadto si Pastor Erwin, but then nagchat siya nga ako lang anay. So anyway, so much for that. Nagapasalamat sa Ginoo nga sining nga gabi makaupod naton ang isa sa aton nga mga kaupod sa iglesia. He is actually a captain of the ship, and this evening I would like to introduce to you kag somehow sa aton nga pagtalupangod sang mga bagay balang practical based sa eksperyensya, as what our message titled tonight, How to Become Strong as a Married Couple. Knowing the fact nga sa barko siya, may kontrata na pulo ka bulan, siyam 9 to kung kisa 11 months pa, no? And ayan, iban sa aton ng mga tagpalamati sa 106.1 kag sa live streaming, maybe may ara kamo nga kapika sa kabuhi nyo, asawa nyo, bana nyo nga because of the demand sang trabaho, malayo ay kamo, no? Kaangay sining aton bisita sining gabi. Kag I would like to introduce sa inyo mga abyan sining gabi ang aton nga panauhin kung sa Tagalog pa, no? Captain Jess Ambagan. Brother Jess, good evening. Kag ayan pagpanamyaw ka anay kag greetings and sa aton mga viewers kag sa aton mga listeners, Brother Jess. Good evening sa tanan, Pastor. May dayagid nga gabi salamat sa opportunity, sa privilege nga makabisita kag makaguest tayo mo nga programa sa radyo. Pasensya na sa mga listeners, sa mga viewers niyo dira nga bag-o lang, first time ko abi nga maka-agto yung maka-experience sa interview. So nutungan mo ba ano lang sa isang ako sa profession ko is seafarers, commanding the ship, kapitan akon nga position. Current
position. So bago lang mga 5 months na ako nasa bakasyon subong. So gapasalamat ako sa Ginoo nga at least bisan sa biglaan o sa biglaan na bira nga nga call ni pastor nga magupod siya kung pwede lang may mag-guest iya o ma-interview na sa mga bagay nga related sa anang mga topic subong nga gabi. So kumaro na mapuli maroan ang mga pangutana ay matugunan nakon ag mapugutan mayad nga mabinungahon nga lesson sa everyone nga gabigid sa kapareho ko nga mga kabaro ko nga nagapamati. Okay. All right. So salamat kay Brother Jess no sa although to biglaan ini mga biyan kita kong gisabi lalo na dira sa amon sa simbahan ti daw barkadahay lang na daw hagaray lang bala kung kung kisa wala plano at lakata. Amo na lakanami bala. Abi nyo mga biyan na nowadays kung ato lang tawon gay na ang among discussion sa married couple tama kalapuyot practical side by side biblical principles kan practical aspect paano mo masustain bilang parents nga mangin mayo ka balang ihimplo sa imong kabataan. Although, there's no such thing as perfect parents. Di ba? Pero kung imo lang taon abayan, there is somehow an ideal parents. At mga kabataan, sumungabin nyo, gay na bala sa wali, sa amon yung abyan man nga pastor, kanami isang iyagindala nga tupiko sa amon. How can you become a good influencer towards your parents? Things like that. Kag hindi ninigar sa aton nga ng mga tagpalamati kag mga viewers ni gabi, hindi niya bag-o. That is why kung aton nagtaon subong there are a lot of dysfunctional families. I came to a broken family, mga biyan. 9 of us. In the year 1990, my parents separated. Kag apektado ang bata. Now, sa sinibala nga gabi, ining aton nga topiko, practical ini. Tandugon taman ang mga biblical principles and practical side man, how to become a strong couple. Na? Very timely ni kaya aton niya panauhin siya ng gabi. Seaman siya, may kontrata siya, wife na teacher. Paano masustain nga magligon sa pihak sina ang sitwasyon, nga magligon sa gihapon ang ilaya nga relasyon bilang mag-asawa using sang technology subong. Daw pasalamat sa Ginoo no. May mga technology. But before we go further mga biyan, maga-pray kita anay. Let's pray. Father, we thank you for tonight that we could be able, Lord, to come to you with this topic, Lord, that is being bombarded nowadays sa mga mag-asawa. And Lord, tonight, help us, give us wisdom, Lord, in such a way that we could be able to share to them some biblical and practical principles, how to become a strong married couple. And Lord, we pray that we will be the one to give us wisdom tonight. Thank you so much for the availability of Captain Jess Ambagan. Lord, salamat nga sa nga gabi makahinon-anon kami. Kag some of our listeners ay kag mga viewers namon would be able to relate sa sitwasyon sa bilang mag-asawa. Ayhan may mga struggles, may burdens, Lord, nga ginadala sang both couples. Lord, ginatugyan namon sa imong pagpadayo namon in Jesus' name. Amen. Alright, mga abyan, no? Live kita diri sa may Boracay Malay streaming at the same time sa 106.1 FM, your beach radio.
Sa gihapon ng inyong alagad sa kahinan, Pastor Jonathan Altes of Unidos Fundamental Baptist Church, and at the same time, ang atong guest ni gabi, Captain Jess Ambagan. Alright, so sugdanta ang mga paghinunaanon bla, no? Brother Jess, dugay ka na, pila ka na katuig sakay sa barko. Since nag-start kid ako kaditi 2006. 2006. No? 2006. Kung ato ni sumahon, 2026 subong, almost, wala, 20 plus years. 20 plus. Palagay nato na kung hindi natin mga 15 siguro dahil may mga bakasyon pa something ganyan. Pero kung sa year by year ba sa pagsakay ko, mga kulang ko mga 15 years. 15 years. Lawig na, no? Lawig na. Alright, knowing the fact nga ilayo ka, budlay nga layo sa I don't know kung ano experience mo, Brother Jess, nga ang saddest part, ina lang magbalik ka na sampa. Kag, ano ang kasulod sa pangunahuna mo? Kasi malayo ka naman sa asawa mo, balik ka naman sa barko. Ano ang, this is what we call honest to goodness, no, Brother Jess? Ano ayan ang kasulod sa pangunahuna? Knowing inaabalang data would tell us nga it's either ang husband ang naghihimos ng damang-damang, to speak, or ang asawa ang naghihimos ng damang-damang. So, sa amo na nga pamagay ba sa imo being a part, ano ang gasulod sa imo panguna-una? Unang-una, the moment nga nag-start ako pagbarko, karon nga mga hitabo ay mga balita ay nababalitaan ron ako namon ron since nga naga-eskwela pa kami. Separation, may karon third party sa mag-asawa, siyempre. Compare kasi prone gid abi kato sang una ro mga siman sa makaron nga kesa sa makaron kasi kato wa gid internet. Yeah. Hindi pa uso ang mga video calls ng una, wala pa so more on lang ang communication daw hindi pa kayo Oo. Makapag-communicate ka lang pag makadaong ka na sa pantalan, may telepono kang landline, karon ito, or may sa barko man pero limitado lang. Hindi siya kagaya subong through internet na makita mo na face to face ang partner mo, ang iyong pamilya. So, but sa pagpanaw, halimbawa sa pagsakay balik sa barko, sa profession, so one thing honestly nga ginaisip ko lang karon ay pag gina-pray ko gid nga kabay pa nga pag sampa ko pag tapos kontrata pagkauli ko, una sanda nga nagahugat ka akon. Nangugat na ako nga pagbalik ko may balikan ako. Yeah. So wag gid it iba nga kuan, wag gid it iba nga ginahubra ko ginahimo ginasaliga kun Ginoo lang gid prayer. Amen. Safety sanda pag uli ko diyan sanda gahugat yakon gapalangga ako man di man ako makauli buo akong makauli kanda nga buhi. It's because abo man nabi nga circumstance sa barko nga bisan sino man siguro knowing man nga kwan nga kabalita man missing, minsan may problema sa mga barko di naton ma-predict kung mga circumstansya ito nga katabo gaka-missing or gakadugaan itang bait sa barko nagkakaroon stress then hindi na mo monitor ang iba karon nabi nagagumpat jam gaano gitaron sanda gagumpat may mga kaso abi makaron so missing iba karon ay may mga foul play, may mga kasong foul play, may gagumpat makaron dahil sa stress or hindi kaya ro pressure bagas trabaho sa barko, may problema sa family, so isa yan sa struggle isa ka professional mo sa professional mo. Kung mahina loob mo, mahina ro imo nga pagsalig sa Ginoo, ro imo foundation sa Ginoo nga masaligan mo ay
diyan karon nagkakaroon problema ron sa katawo. Especially sa mga profession dahil ito abi sa barko, limited lang kami, ramong space, limited lang din. Isang tao lang ang nakikita mo, isang mukha lang araw-araw, ganyan. Hindi pa maganda yung magiging relasyon nyo doon, harmony. Apektado ang trabaho, apektado ang relationship at bawat isa ito. So, isa sa mga gina-pray ko gid nga pag balik na ako, tuwing balik ako, pray gid ako ron nga pan. Pray gid ako, salig lang gid ako sa Ginoo, ginatugyan ko lang sa Ginoo nga kabay pa nga may balikan ako una sanda ag nagpangumuyuman para kako sa safety ko. Thank you, Brother Jess, no? Kung lang taon ta bala, damo ko nabalaan, damo ko nakilala. A very friend of mine nga amo na ang ilang mga husband nila, ilang mga bana nila, seaman, may mga cousins ko, may mga relatives ko nga mga seaman. Daw ka unusual or daw ka norms na lang bala nga kanta bala sa una bala nga napakasakit Kuya AD diba? Nga paghalin niya isa lang bata niya pagbalik niya duwa na. I mean hindi lang man mga biyan sa siman nga aspito nga profesyon. Pero how much more sa pagkabugat dalahon nga may mga kakilala naton nga pagbalik niya ang ginamon mo Brother Jess nga may pulian ka. Di may kakilala kita pag puli niya why na to. So that is why we cannot deny the fact nga sa pagsampa stress iban galumpat nangin burden sa barko para sa imo I don't know no ikaw captain of the ship ka so may mga crew ka nga lain-lain ay ang burden sa pamilya kung may asawa man na o soltero man na paano mo na binahandle Brother Just kung i-relate mo ang imo nga sitwasyon ikaw nga mangin tatay nila dirati ma-notice mo ang isa ka crew mo nga something wrong with him. Paano mo na ginadil abi? Paano mo na nadil ang ina nga mga kaso nga may ara sina sa imo nga mga kaupdanan? Sa experience ko sang una since nga wala pa ako katuka pando bilang kapitan since nga AB pa ko may ara kami kibahan AB man. Ang iya misis mismo amo ang nag-reveal sa iya nga may kwan siya sa may relasyon sa nga iban. So nakita ko gid personally ang reaction bala sang tawo kang ako upod nga AB2 kung ano ang iya nga kung paano ang apekto sa iya bala ay una gid naman makita nga di ka tugog gabi-gabi nagainom. So ang ano baga ugali baga tao hay agro attitude itaw hay gaibagid ag delikado mo ani nga conflict baga sa bawat pro kung sakaling magkaroon lang kunting diskusyon dahil sa harong nga may problema imo harong nga tao hay buwa gid baga ag delikado gid dahil hindi mo masayran kung ano-anong obrahon dahil siyempre bawat crew may specific matanga duty gakatugog gapuhuway so imaw ra mo ginobra ay gidabantayan namon ra nga kamaruti bantayan namon imaw gabi gid sa gabi basi ba akong magumpat o ano ra nga pan ano-anong himuon so board din ron sa kapitan so ang kapitan namon since nga parinti manana uli gid imaw uli gid na gin force gid na ro agency namon company nga pauli ni maw dahil bukon it marami ro kondisyon na sana nga pag-isip baga so amo ron no kaubaan kag sa isa pa sa mag-chip meet na ako may na ano man ako nga experience makaskibahan ako nga stress siya dahil sa family din
So, aron na nero nagkakaroon ng stress, nagkaroon ng anxiety. So, pag hindi na control, hindi na mo na handle ron sa barko, ay basi mas duwaan bat masiraan bat ulo. So, mas mabudlay ang mabugat dalhon ag paano na mo alagaan no harong tawo. So, usually karon ginapauli lang din namo niya giron, na request uli. So, sa ako naman nga paging kapitan ko, siya nakita ko sa true experience kung paano ma-handle ro mga bagay kung sakaling may mga tao nga iba ro ugali or may mga problema. Usually umpisa ro crew pagain attitude since buhay yun sa kontrata. Bawa magagpasyon mga 3 months makaroon pataas yun. Iba ro attitude mga crew. Mga tao dahil siyempre na homesick yun, na may mission ng mga pamilya. Iba may nakakatanggap po mga problema galing sa pamilya or even sa sudit barko mismo sa pagsama namon. So sa makaron sa akong ginubakaron niya gisang po sa pagang gina-prevent ko agiron nga hindi matabo. True, kailangan ang pakikisama mo, ang harmony, kailangan ma-maintain mo ito sa barko by creation sa mga pag-ibra sa mga entertainment, ganyan. Kung ro libangan ito nga hindi sanda maburing. Halimbawa, may mga playing, gano'n. Yeah. Activities, recreational activities makaron. So, at least may libangan sanda, ma-divert to ng isip nga sa andang pagiging sa ibang bagay. Kumbaga, magkaroon sanda kumbaga, kasiyahan. Tapos, halimbawa, may mga sa pantalan. Wa ko sanda ginabawagi nga, although bawag sa company, but then, gina-considered ko, ro andang sitwasyon. So, may gina-allowed ako nga magbisita. At least may ibang faces nga masugod. Kumbaga, makita sanda, iba ro aura pro iba ro andang sigla. Makaron siyempre down to ko sanda level, ginaabot ko na ng level kung sanda para dating ko baga bukon baga ako itang hard to approach ba nga raw. Amaron. So ang pakisama ko sanda ginaabot ko sanda para kung ano problema, madali na ako i-approach. Madali ko sanda ma-deal kung ano mga problema. Yeah. Makaron. So bigyan ko sanda ilaya para mag-open sa mga ng opinion kung ano may mga problema sanda. So, by the way, basic ron nga routine nga ginagubra ko ron sa meeting. Every may meeting. Gina-emphasize ko ron andang open forum. Yeah. Kung gina-address na kung may mga problema kausap ko man to man bawat party. Adin patatawag ko ron mga head department kausapon. Tapos kailangan masolusyonan diyan lang sa barko. Kailangan ginahambag ko gikanda. Solusyonan naton kita man lang iya. Solusyonan naton sa barko dahil pag hindi na akong ma-solve iyara, wag na ko choice ay ipaabot ko sa company. Pag once na nag-abot ka ko sa company, alam naman ninyo kung ano magiging conflict, magiging resulta pag nakabot yun sa company ran ba magkakaroon ka mo i-record ito. Nagkaroon ka mo problema hindi ka mo makabalik sa barko. So in other words, sa imo nga part nagkaroon ka ministry. Counseling ministry. So, dagagon tanan bali isang tatay kay ito sa barko. Kailangan antuga ka papatyagan mo kung ano ro andang kiliti it baga crew. Paano mo sanda ma-handle nga maluwag pagasandang kabubuton man batonon. Yeah. Kasi may nakasama ako nga katuman dati nga retired man makaroon nga kapitan. Isang tanong mo lang, isang sagot, wala ka na marinig. A man of few words, Pag mag-say ka, hi sir, good morning. Morning. Wala nang yan. Kumbaga wala nang conversation sa mga crew. So, mabatyagan mo, sudit barko, malungkot daw kabuhay kontrata. Pero kung may mga entertainment ka mo or may mga kasiyahan ka mo, pero sa barko, ga-enjoy ka mo, hindi mo mapansin ng kontrata, tapos yun galipas yun So, udya ka ron, siyempre, mga nero, paging kapitan, baabo ro sa trabaho.
Damo-damo kang Damo ginadaan ka- ang ang responsibilidad. trajectory ba sa imong isip hindi lang nakapokus sa isa ka bagay. Kailangan mo fokusan imong mga tao Tao nga mo. ginadala mo. Safety nanda. Ro barko, ro property, ro reputation company. Agro imo nga license kung nakasalalay na karon. So magkamali ka lang ay ano na palaking problema. Tandugon ta bala, Brother Jess, ang ginambal mo kay na pag gani ang pamilya na or problema sa pamilya, God change ang attitude, God change ang character. So in other words, kung imo lang tawon, sa kabuuan nga paglantaw naton, basically, sa inyo nga mga profesyon, natural ang pamilya ya isa nga nakaalalay na supposed to be. Yes, yeah. Now, as a captain of the ship and as a husband and a father of a daughter, paano mo karon? I mean, din ka nakakuha sang inabalang ingredient or matawag mo natin nga necessary ingredient nga sa pihak sa imo trabaho damo ka responsibilidad sa barko nga nagagampanan mo mangyapon ang imo pagkabana, ang imo pagkatatay, paagi lang bis sa communication. So ano ang pinaka mabahol nga ingredient nga masustain nga manginlig-on gihapon ang relasyon mo sa imo asawa kag sa imo unga? Sa ako na Pastor Kwan, ang sa mga bagay para ma-sustainable aro manami nga relation maging mapag-on relationship sa pamilya, sa mga asawa, sa unga. Unang-una gid pinaka-importante gid para sa akon ang relasyon mo sa Ginoo. Amen. May kahadlok kay sa Ginoo eh. Amen. Whatever nga obrahon mo nga ikaguba relasyon mo sa imo pamilya, pag may kahadlok ka sa Ginoo, ag may respeto ka sa Ginoo, may kahadlok ka, maano ka agi, una agi ro advance mo maisip pag mo og makita gini mo nga ang consequences baga sa ulihi. Makita nimo kung ano ro imong abutan, ag ano ro matabo kung mapadaga ka sa harong nga mga bagay kay bawa tukso abi sa barko abi sa profesyon ko amo ron eh. So hindi maiwasan lalo makabiyahe kami sa mga country nga open. Hindi kita ron maiwasan nga may magsaka. It's because may mga permit man sandar magsaka. Allowed gali na yan. Allowed na siya. Allowed yan sila mag-permit. May permit na sila. Hindi man sila yan pwedeng magsaka ito kung walang permit sa authority. So may permit yan sila. So allowed yan sila magsaka ito. And then iabot pa karon ay ang mga crew ang smile niya sila grabe gid na. Grabe. Oo, gaiba nga mo amo nga na. So sa akon bilang kapitan ko makapili ako eh. Ano-ano man kung makapili ka man daw artista man pwede eh. Wala problema. Oh. May kwarta ka mo. Yeah. Kapitan mo, may kwarta ang kapitan mo. Kung pagustuhan mo lang Kung pagustuhan mo lang to, ang mas kagulingon, kung di ka mag-isip sang ikaguba na, sang maaring ikaguba na, may mabuol ka nga sakit dira. Ang sakit subong, siyempre, amo na ang ginakadlo ka ng HIV. So kumbaga, Brother Jess, daw kung pagustuhan mo, enjoy now, suffer later. Amo lang gini eh. Kung pagustuhan mo lang to, kung wala ka kadlok sa Ginoo, wala ka respeto sa asawa mo, sa pamilya mo, wala ka ulikid sa kinabukasan sa bata mo, mostly talaga ma-fall ka sa amo na silang temptation. But then, by God's grace, sa kaluoy gid sa Ginoo, na resist ko na ang anak pa na iwasan ko gid na iyang ano. Kay adyan gid eh. Kuwaon mo na lang eh. Yeah. Araman ng budget. Terribly grabe. Ngabi hindi. Diba? Mapalapit na si mo o kap. Si beside na tayo. Oy, si kapitan.
Nung una, siyempre, ang mga high-end na ang mapalapit sa imo. Hindi na yan pwede ang lapit sa imo ang ano. Diba? So, kung hindi tibay ang imo nga nga pundasyon sa Ginoo. Amen. Mostly gid amo gid na kay damo na ang kaso ang amo sina nga halos pamilya halos asawa magiging pamilya na niya sa barko. Yeah. Kapin ang barko liner ngayon natawag liner. Balik-balik lang daw sa lugar nila. Oh. Pag pag ang may mga simad mapuli na wala na kwarta mo. Or budget to. Collateral damage gid no. Ubuson gid na sa babae. Mahal gid na. Ang balos sa babae mahal. Siyempre mahal ka din. May kwarta ka ipataw ito. So amo na nga paslamig ko sa Ginoo nga amo na nga nakakilaga ko Ginoo ang kahadlok sa Ginoo ara gid. So ang pundasyon bala kailangan gid na. So nga may pundasyon ka nga may kahadlok sa Ginoo, may kindo ka gid nga ginakahadlokan. So sa sinanga bagay maga-strong ka. Yeah. Ang temptation hindi na maka-penetrate sa imo. Hindi na maka-penetrate, pastor. Sa still proving ko gid na iya. State ko gid na. Amen. Hindi gid niya maka-penetrate. Isan damo kung sa itsura lang gwapa gid ti. Oo. Kung galing siyempre Arab lang. Mas gwapa ang asawa mo. Mas gwapa nga hawa, lalo ka pamati pa siya. Gwapa na siya. Ay, mambek, Budlay may na. kabila. Budlay na. Pero amo na siya nga kwan, makita mo gid bala. Pero subong niya iba naman subong kay Okay, minsi sa kataka. May gabi ani manamyaw kita sa kay Ron Palomata Mapisa. Iniya mga OFW ni sila eh. Tigaling si Ron Sotero pa ni. Si Nini Sally Palomata, no? May gabi man dira kag alright, so may gabi kag salamat gid. Amen. Amali ni Sally yo. Amen. Ha? Sige, Brother Jess, padayon. May ditugda ka pa. So amo na kung ang pamangkot ba lang kung paano Ano ang pinaka paano ka ingredient. Necessary ingredient nga mag strong ang imo married relationship, knowing ginambal mo kayo na daw bahugan ka na lang, daw hungitan ka na lang. Pero you think of it nga may gumaguba, ano na lang imo kredibilidad sa imo bata, sa imo asawa. Enjoy now, suffer later. Iba yung lumugidya ang integridad mo towards sa imo wife kabataan sa 5 ka minuto nga kalipay. amo na gyud kung wala mo di mo ginaisip ang consequences nga matabo na. Yeah. Kung mapadala ka. Pero kung may ara ka gani nambal kung may kadlo ka sa Ginoo, hindi bungid na maobra kay dahil may gapugong sa imo nga persa mo. Yeah. Ang persa sang Ginoo grabe gid na. Sisted gid na ya. Amen. Sa sinamisan ka kalayo sa pamilya mo ka mismo ang imo nga asawa. Yan lang kasi ang inano nilang iba. Namimiss ko na daw ganyan kasi nakikita ko doon. Kasi maalaga yan sila eh. Alagaan ka niyan doon eh. Lalaban yung damit mo, alagaan ka, lilinisan yung minsan iba diyan ipagluluto ka pa. Para kang partner doon. Yun nga lang ang ano diyan, ang kapalit niyan siyempre budget mo. Bigyan mo siya, bigay mo yan sa kanya doon. Kukunin niya talaga yan. Gagawin niya lahat yan para makuha lang yung budget mo. Ngayon, hindi mo alam. Tapos na pala kontrata mo. Wala ka palang ipon. Kawawa. Yeah. So, amo na mga consequences. Isa pa, ang sakit bala. Makuha mo. Amo na isa sa mga consequences mapulot mo. Kung mapadala ka sa mo sinang temptation. Guba pamilya mo. Guba pamilya mo. Guba gid. Relasyon mo, guba physical mo. Physical mo. Pag once na na-detect na sa medical mo, wala na. Tapos na career mo da. Blacklisted ka na. Oo, hindi ka na pwede. Kita mo na. Sige. Good evening, Pastor Joe and Cap. Nong Jess, God bless. Si Rosie May Rubio Guyano. Thank you for sharing sa aton nga live sa sining gabi. 7:20 doon, wala pa na ang kasunod, extend pa ta?
Sa aton technical side, no, salamat sa kay Don, no? Kag kung amat kang Ma'am Caroline man kay Hilig. Okay, so isa ka basic ingredients or necessary ingredients nga magmaligon ang pag-asawahay, si man ka man or ordinaryo ka lang man nga trabahante. Well, maghambal ka si man ordinaryo, ang temptation ara gina. Meaning to say, ang basic or ingredient nga magligon ang imo pag-asawahay, imo asawa, ang imo relasyon sa Ginoo. Foundation na nila mga abyan, no? So, alright. So, Brother Jess, 7 to 9 months ang kontrata. How often ang imo communication, kaya isa ni kabagay mo, ang lack of communication, isa na para sa inyo nga trabaho, para sa inyong profesyon na makaduda na eh. 1 week nga di ka communicate, 2 weeks, or matantabi, pila ka days ang barko, sa rason bi nga, dead spot, wala signal. Pero sa imo nga part, how often nga makahatag ka, maka-spend time ka, sang precious moment, bisan jutay lang man na, with your wife and with your daughter? Sa amo sinangakwan, usually gina kung ara kami sa Pantalan or ara kami sa vicinity sang isa ka nation bala. Halimbawa sa Japan, bisan wala kami sa Pantalan, kung ara kami sa vicinity, ang internet sina bahol ginya bulig through via communication via social media, sa ako sa Facebook o Messenger, video call kami amo na. So mostly pagtapos duty ko, tapos off na yung duty ko, wala naman sang importante nga mga mensahe nga dapat sa sabton, amo na tawag ko. Halimbawa kung mga 5 days kami sa Pantalan or 5 days kami, everyday kailangan may importante gid ang communication eh. Yeah. Kamusta mo bala sila? Yeah. Kamusta mo sila? Dahil subong madasig ang communication, madasig ang dahil ang facing sang pag transport namon sa mga goods. So almost 5 days. Halos kadalasan 5 days lang sa biyahe namon sa area namon nga ginabiyahan. Mga 5 days lang ang mga maximum 5 days siguro ang mga wala signal. So makita mo man ang burid sang ang burid do na mga crew. 5 days pa lang na. How much more kung worldwide na biyahe na. Kung abot ka na 20 days nga wala ka communication, iba na. Burido na mga crew sina. Burido na. Subong niya pagka daong namon sa Pantalan, pag may ma-order lagi na internet SIM card sa agent mo, sa mga chandler kamo. Ma-order lagi kami ang mga crew, order lagi na. Para pag abot sang barko na, pagsaka sa mga chandler or mga agent. Nga SIM hindi na i-roaming out? Mahal na. Ay, terrible. Malma, itong i-roaming mo pwede. Ang SIM card naton, roaming, ay mahal na. So wala kang isang choice, mabakal ka sa internet SIM card sa ibang bansa ito. Mas mura ito. So amo na nga subong pag may signal na kanya-kanya na ang mga crew. Wala nang pansinan. Puro mabait na ang mga crew ngayon mabuot na dahil bahala ka na diyan, kahit hindi mo kausapin, wala akong pakialam dahil okay na, may kausap ako rito. Hindi kaya dati walang internet. Tipon-tipon. Amo na. Pero subong depende lang gid sa sa headman kung mahilig man ang head nga makipag-join sa mga crew, makipag-banding, mas nami muna banding gid sa mga kasama. Okay, so communication importante. Isa sa mga ginsight mo na nga ang communication dako gid man nga isa sa mga dako nga ingredient nga maibsan malig-on ang relasyon mo sa imong asawa sa communication. Communication is an aspect. So na, no? All right, so salamat gid Brother Jess. Now
Salamat gid sa aton mga viewers. Yeah. Alright, so every time nga makadungka ka, angkurahe ka mo, ang communication niya tagaan gina importansya, tagaan gina oras, no? Now, anong well, of course, hi, hello, kumusta ka mo da? Ano ang inyong within that period of talking to your wife? Ano ang usually ending word with both of you? Sa pastor, digid maduga ang I love you eh. Okay, I love you. Okay, Obi. I love you. Na yan, no? Ano kumubla na. And then, what else? God bless. God bless sa imo mga trabaho. Kaya, ingat ka. Caring wala. Kailangan ingat ka dyan. Ingat. Prayer, sabi. Prayer. And then, pray together. Via online. Grabe, no? Online, pray. So, abi mo kung amo na nga Peter, Brother Jess, kung hindi ka lang tuod, no, responsable bala sa amo na nga mga glitches lang man siya mo, ginagmay na mo. Pero kung tagaan mo to na dako nga importansya, it will make your married life become stronger. Prayer, inang saying words of anong affection, I love you, and God bless. Hindi na siya, I don't know kung normal na sa mga seaman, be? Depende siguro, kung depende sa relasyon nilang ng bawat individual siguro eh. Kung halimbawa, may araman nga, basi napilitan naman to sila nag-asawa to, siyempre iba man ang approach nito. No? May mga Oo. Depende man na sa ilang kung anong status ang ilang pag-updanay bala. Basi kung pakitang tao lang to dahil may kabataan sila. Okay. Bala. Pero posible, Brother Jess, nga may kaltabo nga mo na. Posible. Kung ang both parties may guilt feeling, ang saying I love you, ang saying God bless, hindi siya kung baga daw hindi siya dulot-unod. Kahit lalo na kung ang isa ka partiya balaan niya nga may ginahimo siya nga malain sa asawa niya or ang asawa niya may ginahimo. Ang saying things nga kaangay siya daw medyo dry siya. Dry kag mabatsagan. Daw diba? Dili mo na mahambal, pastor mo. Daw hindi mo mahambal ba kung may akig ka bala? Pag may damang-damang ka, no? Oo. Daw hindi mo na mahambal nga daw. Sincero. Oo, daw sincero. Hindi gina eh. Daw di mo mabatsagan eh. Nga ang imong panghambal to daw sungaw bala to. Daw bounce back. Daw halo bala. Pero ang imo niya batsagan mo gidya? Ay ship. Aras man bikyo. Hindi ba? Doon 7:30? Okay pa? Sige Abi mangayo kita bisang solicitation si Ron isultiro niya brother Jess mo imo niya brother-in-law. Ikaw biron I love you na siya. Ikaw biron may ayhan may naga-communicate na sa imo or ano biron ng imo ya kumusta kada? Kumusta ang imo da yang pangabuhi sa barko bilang soltero? Bisan kahit paano, bisan soltero ka, gaabot ginayang kamingaw sa pamilya. Ano ang pinaka-basic mo nga giniobra biron, no? Salamat man kita no sa Church sa Unidos nga ang aton bala nga mga brethren abroad ara gini sa prayer list. That's why sini ko gani ang responsibility sa church towards our brethren who are in abroad is prayer. So that is why the church take her responsibility toward the members nga magpangamuyo. Kaya wala man takabalo sang struggles nila para sa imo na brother Jess, si Iman ka, ang aton mga top-danan sa simbahan nga ato sa abroad. Wala takabalo kung anong mga struggles nila, anong pangatubang nila. So, the church there take her responsibility to pray. So that is why
Kita mo man, Brother Jess, no? May prayer list kita dira. Ang mga brethren abroad, di na pangamuyuan niya sa simbahan. Alright? Magpadala pag di Brother Jess ang 10 star ba? Good evening, Pastor Joe. Sa pinakagwapo kong asawa. Why ka? Late kaya nagsulod. Wala ka nakabati. Reply lang karon Mambik, no? Sang mga malakwan bala? Inang malaanghel nga mga panugdaon sang imo pinakagwapo nga asawa. Alright, so thank you Brother Jess ha. Nakita naton kayo na ang great or necessary ingredient to become strong as married couple. Una gid ang imo relationship sa Ginoo. Amen. Your first and foremost, your personal relationship sa Diyos. Kay Juan siya kung baga, amo na sa pinaka-source Kaya kung wala ka doon relasyon sa Ginoo, kaangay ka na lang sa iban nga mga siman dara pagusto lang kuya. Pagusto lang. Idumduman mo ginambal ta kay na nga may ara kay kung kilala ya nga iya asawa ya. I mean, hindi na pwede ano dire, no? You know what I mean, mga abyan. Kag gakalatabo gina. Di ba? Gakalatabo na Pero sa imo yang apart, you are take so much concern sa family, sa asawa, sa bata. This is because tungod naghambal ka, relasyon sa Ginoo importante because you cannot expect nga mag-ayuhay ang relasyon mo sa asawa mo kung ikaw mismo wala kaya pagrespeto sa Diyos. Wala ka relasyon sa Diyos. So basically, una sa tanan, ang relasyon mo sa Ginoo. And through this, everything would just flow naturally. Your relationship to your wife will become strong. Your relationship to your daughter will become strong. Nga aman, tungod kay kung may ara ka una sa tanan, relasyon mo sa Ginoo, lig-on siya. And then everything would fall into its proper place. Now, so, basic ingredients to become strong as a married couple, relationship sa Ginoo, communication. And then sa communication niya, importante dira prayer, and then of course saying I love you, kumustahanay, mag-asawa. Kag sa imo bata, ano ang pinaka-struggle, Brother Jess? Of course, ayan, guys, struggle ka man towards sa pag-deal sa bata mo. Siyempre, 9 months, si Gail na bata, si Gail, wala ka di ba? Wala. So, isa pa ni, itandugon ta ni Abi, dako nga struggle ni sa imong part. Dako nga, may struggle man pastor it's because nga, honestly Abi, siyempre, mostly nasa barko ako. Ang schedule mo. Ang time ko. Halos, hindi kami magkasama dugay. Wala kami. So, amo na ang iya bala nga pagiging malapit bala takon. Hindi lain sa ibang mga bata makita mo nga napa-close bala ang closeness bala. Hindi siya sa amo hindi siya mo nakalambing sa tatay. Tigil. Dahil siyempre sila ni nanay na ang halos makaupo. Silang dalawa gidi ang magkasama. So, ang gusto ko malang ba nga close, malambing, hindi ko na subong kahit dako na siya. So siguro in a process of time, Brother Jess, by God's help, I really believe nga with the explanation sa nanay towards sa kay Gail, maintindihan niya na kag somehow in God's perfect way, mabalik siya. Mabalik siya. Siguro sa subong niya daw hindi pa mature totally ang iyang pinaino bala. Ang iyang disposition. Disposition. Okay. Okay, ari sa ron no? Good evening sa kay Milka, no? Bibing Milka. Kay Ron, Brother Jess, inyo, good evening, Pastor Joe, agnong Jess, hindi gid madula ang homesick sa pamilya. Through prayer, at sa reading Bible, Pastor, hindi gid madula ang relasyon sa Ginoo. Gid, Pastor. Pangayo gid guidance sa Ginoo, mga decision making, pero gid, no?
So, amo na, no? Si Rondon bilang soltero, may ara man siya own struggles eh. Pero somehow, mag-abot ang tiyon nga may asawa na siya, makasawa na, maybe makarelate siya, Brother Jess, no? So that is why, inisubong niya basic nga pamaagi or mga motivation, no? Nga bilang sa part ni Brother Jess, bilang papa, bilang bana. So, he makes double time to take concern or to take into consideration ini mga bagay nga wala mo siya mahatag tungod kay sa imo trabaho, tag 9 months ka, so double time ka. That is why ako nagapati nga ang komunikasyon sa mag-asawa, isa kadako nga griyente nga maging padayon nga magbalikon ang pag-asawahay, no, Brother Jess. So, now, straight to the point. Wala gidya ni isa kabis nga maghambal kabi nga Lord, grabe ang intensang sini nga bagay, ini nga temptasyon. Paano mo nalampuasan? Paano ka nakalingkawas nga mag-abot ang tiyon nga daw ma-hook ka na, nga daw mabigay ka na, because with all the position, hambal mo gina, with all the budgets, ara na, how could you be able to discern nga na-resist mo? Amo lang na ay ang mga bagay nag-abot gid man na sa ako sa una. Ara gid na siya, ugaling pastor mo na nahambal ko nga kung isip ko lagi ang flesh mo bala. Oo, ang daw matintar ka na gid bala. Matintar na gid. Kaso nga lang amo na ngani nga ang ano ba ang guilt ang ano bala ang ano lagi ang ano ko lagi sa imong kaugalingon baga daw harubang may nagapanguna lagi kimo nga wag na may gapugong lagi bala. I really believe ngati may gapugong lagi bala Jesus ka. Oo. I mean ang balaan ng espiritu ang balaan ng espiritu ara lagi gapugong lagi sa imo nga hindi mo na pag-ubrahon. Hindi mo pag-ubrahon, hindi mo gid maubra. Mo na gaano lagi ako bangit lagi ang ginasampik lagi nga ang thank you Lord sa mga thank you Lord Jesus. Nga sana hindi sa gapray lang ko nga gapray gid ako nga hindi gid ako magtinta magpadala sa mga karong bahay. So prayer lang gid pastor. Salamat Brother Jess. May verse sa Bible bala nga naghahambal. Ano kaya na ang ining diri ba na makita sa may Proverbs, no? Dili sang Bible. Kanami maniging memory verse kay ni sa asawa mo eh. Hiling niya, trust in the Lord, Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Grabe, no? Hindi mo lang ginambal mo kina ang pinaka-pundasyon, pinaka-ingredient ining imong relasyon sa Ginoo. And through that relationship, coupled with your trust with God, hiling niya, trust in the Lord with all your heart. So, very essential ni Brother Jess sa imo relasyon sa imo asawa. Relasyon mo sa Diyos. Relasyon mo sa imo asawa, relasyon mo sa imo bata. Kaginambal mo kayo na once you are being succumbed na apektuhan ang tanan. Pamilya mo, kumpanya mo, trabaho mo. Madamage siya. Now, mga biyan, ang Bible naghahambal, trust in the Lord. You know, ini ba lang 3 essentials nga maglakat ka directed by God. Ang ginatawag ba lang
total trust sa Ginoo. Ina ba lang renunciations of one's own wisdom sa Diyos. And acknowledging God in everything. So, that is why, sakto ang Bible na if you trust Him, God will guide you, God will give you wisdom. But then, the Bible says, but when you learn to trust your own understanding, that's the way, that's the time nga matintar ka. That is why sinigang niyo, trust in the Lord with all your heart and do not, it's a warning, do not rely on your own understanding. Because when you rely on your own capacity, wala na. Tumbalay ka. But when you first trust in the Lord, trusting God, you are acknowledging God. Apart from Him, you can do nothing. Apart from God, you will be easily tempted. Grabe. So, tahom, no? Sige niyo, in all your ways, acknowledge Him. Why? And God will direct your path. So, foundational mga abyan ang relasyon natin sa Ginoo. Kag initanan, mangin ligon lang, mangin tama lang, mangin hamtong lang ang relasyon mo sa imo pamilya, sa imo asawa, kung ang imo relasyon sa Ginoo ligon siya. No? Yeah. So, si Jo Retio Malakad. No, si Jo kuhanin mo, si Rhea, kung kisa gagawa mo na kay diverse ni si Brother Ray, kung kisa dito ni siya sa abroad, no? Sa gawa mo ni siya sang pungsod, iti, galing kay Binulan or si Mana, Jo, no? Ano ang imo, Jo? Sa tion nga layo, si Ray sa imo, paano nyo na mapaligon sa gihapon ang inyong relasyon bilang mag-asawa? Kung amat si Rhea, layo siya mo. Ano ang basic nga ginahimo nyo nga masustain gyapon ninyo ang ligon nga relasyon ninyo nga mag-asawa? Abi Jo, haboy bis ang imo nga panguna-una da. Di kay with the experience damo ka naman experience mo. May gabi sakay Engineer Romeo Riner Pisorio David, no? Mga biyan, salamat gid no sa inyong nga pag-upod sa aton sa sinigid nga gabi. Basing ko may mga palang mangkutanon kamo, pwede kita maka-accommodate sang mga pamangkot nyo da, no? May ara kita 3 minutes para mag 7:45, mag-stop kita kaya huya na ta sa station mo kay kusumbar na kita sa aton nga oras. Alright, sige may ara ka mo da sang mga pauna-una or madugang mga panugdaon bala. Good evening man sa kay Miss Moriel Maestre, no? Salamat sa aton nga 13 viewers, no? Nga sinigabi. Salamat sa pag-upod nyo. Kag kabayang Ginoo mga blessed man sa inyo, no? Sa kay Bibing Milka, no? Salamat gid. Jo, kung ara ka pa da, ano ang imo nga ginahimo nga masustain sa gihapon ang relasyon mo nga ligon sa imo bana nga si Ray, nga kung amat si Ray kadto sa guwa kay may ara dito trabaho sa guwa sang pungsod biskan short time lang na short days lang na pero kung hindi kita tuod aware sang temptation twinkling o babray pitik sintas lang na wala na bugtaw mo guilty ka na, kita mo ng konsekwensya, hindi na maayo ang attitude mo. So abi makahingagaw ka Jo. Okay, 2 minutes. Alright, Brother Jess, sa imo nga last word, mayara ka na. 14 viewers. Para lang sa sa magpo-call para kay na, no? Bila sa experience ko, lalo kung may nagpamatiman ra nga kabaro ko. Ang mayroon diya si Kuan.
Steve Plejoles. Okay. Di ko makita. Good Second evening, sir. engineer na siya. Second engineer na siya. Mhm. Nagtubako na ni taga Ruas na siya. Okay. Ruas. So, bago lang man nga pag-asawa, bago lang may bata na pero ba, jotet lang, bago pa lang sila. So, ang sa ako lang, amo lang na, gid ang kailangan importante gid, ay ang relasyon natin sa Ginoo. I-secure gid naton dahil may kadlo sa Ginoo. Ang respeto mo gid, ara gid na, law sa respeto sa Ginoo, sa imo asawa, sa partner nimo, respeto. Dili kagid maano, di kagid basta-basta mahugog sa mga temptation nga maka-leading nga makaguba sa pamilya. Alright. Thank you, Brother Jess. Why na time mga biyan? Kulabos na kita. Actually, nag-advance na kita gani. Kagintugutan lang kita sa aton technical manre. Why liwan sa kay Don kahiling. No? Salamat gid mga biyan sa inyong pagpamati. Kag sa inyong nga pag-upod sa sining gabi sa aton nga programa Counseling Time sa radio live sa streaming with our guest tonight, Captain Jess Ambagan. So, salamat gid kita sa dason nga mga chimpo mga biyan sa aton nga program every Thursday, Blessed Hope with Pastor Ariel, and then every Sunday night ang Counseling Time sa radio mga biyan. So, magapangamuyo kita kaupod sa kay Brother Jess. Brad, please. Okay, let's pray. Ginoo, sa naliton kag balaan, mao ni Dios. Kami Ginoo nagapasalamat sa kaya nga oras sa isa ka opportunity Ginoo nga maka-share man through experience Ginoo. Sa salamat ako sa imong tutom kabuot sa kabuhi sa bawat isa. Padayon mo kami Ginoo, dan kag ipigan mo, tagaan mo kami sa gabapon. Gabi-gabi gid Ginoo. Sa Pastor Joe, Pastor Ariel, sa tanan diya nga staff, diya nga sa Boracay Ginoo, padayon mo i-bless ang inyong estasyon. Magpadayon Ginoo ang inyong blaton, ma-share kag may paabot ang mga mensahe sa tanan nga gagakinanglan Ginoo. So, lalo Ginoo sa wala pa ka nga tilawas ang Ginoo. Kag wala sa mga tao na kalag nga wala pa makikilala sa imong Ginoo. Kami po Ginoo nga maabot sila tanan ang nagakinanglan Ginoo. Siya magsimo ka tutong pabot ng kabuhi sa kada isaga. Listas Ginoo kagani kita nabring ako. Salamat Jesus. Amen. Amen. Good night everyone. God bless. See you next time. Bye-bye.